before tayo mag-check ulit ng inyong topics ay tayo muna ituturo ko muna sa inyo ang paggamit ng Mendeley. Kasi para next week, pag online tayo, face to face tayo, so makaka, naman yun, check naman ulit tayo ng topic. Pero yun nga, dapat nga ngayon meron na kayo mapa-approve na topic. Week 4 na, wala pa rin kayong mga topic. Hindi, mali pala. Sige, ang gawin na muna natin ay mag-check ng topic kasi yung Mendeley naman pwede siyang sa pagitna na natin habang naggagawa kayo ng papers. So, ilagay lang ulit natin dun sa Google Sheet ninyo yung topics na gusto ninyong ipa-check. Sinong group ang gustong umuna? Yes, di maandal. Ma'am, gusto po sana namin ipacheck yung nirevise po namin na topic. Paano po? Inisesend po namin sa inyo yung Google Docs. Ilagay nyo lang ulit doon sa Google Sheet natin. I-link ninyo. Okay po, ma'am. Thank you po. Gawang yung amin po na yung fish tank po, pinalitan po uli namin. Ginawa na naming fish farming fund po. Tapos may nakita po kami na ang magiging beneficiary po namin ay yung National Fisheries Biological Center po. Tapos may mga various na sukat po siya na fund sa iba't ibang fish po. Tapos yun po ang pagtutuunan namin ng pansin. Okay, sige, i-attach nyo lang. Ang gawin nyo na lamang, para hindi crowded itong ating Google Sheet, gumawa na lang kayo ng folder per group. Yun ang inyo na lang i-attach na link. Tapos, pag inopen ko yung folder, andun yung mga pinapa-checkan ninyong proposal. Isang folder per group. Tapos yun ang i-link nyo dito. At ang gulo na nito. Next meeting, ang gawin ninyo, kuwari magpapacheck kayo din ng topic, ay before pa ng meeting natin, ilagay nyo na para hindi tayo nagtatagal. Sino ng group ang magpapacheck? Yung ready na. Sino? Makalalad. Yes, anong group nyo?
Cooling efficiency. Hindi yun, ibang tawag sa ano, sa pag-refrigeration. Ang efficiency niya is COP, coefficient of performance. Hindi cooling efficiency. Bale siguro ang idagdag mo pa dito sa inyong, ano, anong tawag dito, sa objectives nyo, yung relation, yung mga relationship, parang kasi laboratory 'to. So, para kunwari makita ng estudyante, ano ba yung, relation kunwari ng time doon sa, sa power, like that, ano. Oo, 'di ba sabi ko naman din sa inyo approve na. Eh, di bale, ito ay gawan na ninyo ng endorsement form. Wait lang ha. Ma'am Joanne, yung endorsement form, talagang walang advice, walang instructor. Kaya nga, paano malalaman kung sino yung instructor doon? Kaya nga eh. Ayun. So, ipinasa ko na naman yung form ng advisor endorsement form. So, yun ang fill upan nyo. Ang aking inaano sa inyo na maging instructor, maging ano doon is si Sir Alan de Villa. So, lalapit kayo sa kanya kung ano, kung okay lang ba na kunin nyo siya na maging advisor. Ano, kasi doon ilalagay na yung title sa advisor endorsement form. So, okay na yan ninyo. Tapos, di ipapacheck nyo naman muna rin yung topic proposal sa kanya at kung may ipadagdag siya, saka ninyo ibalik sa akin yung final na. Kasi peperma din siya doon. Sige po, ma'am. Nagets ba? Okay, sige. Yes. Sino yung Tomas? Yes, di maandal. Ma'am, nalagay ko na po yung link ng aming Google Docs. Group 3 po kami. Okay. Thank you Okay. po. Yung group 2, okay na kayo? Yan na yan. May papacheck pa kayo. Group 2. Okay na? Okay. Sino din na maandal ay group 3. Wait lang ha.
Hmm. Design and development of an apparatus for treating banana peel and alum. Titingnan ko lang yung kung anong ginamit. Parang nagpasa sila kahapon. So, ito kasing ginawa dito, rice straw. Ang gamit pala nila. Okay, so design and development. Hindi aparatos dapat ang gawin kasi hindi siya naman ano. Dapat ang lalabas sa inyo is system. Kuwari, design and development of fish farming pond wastewater treatment system employing powdered banana peel and alum. Yun na lang ang title ninyo. Design and development of fish farming pond wastewater treatment system utilizing powdered banana peel and alum. Okay po, ma'am. Ma'am, question lang po. Bali, bakit po naging system na lang, hindi po aparatos? Para maklarify lang Hindi, po. system kasi hindi lang kasi isa yan. Toy, maraming filtered ang dadaanan yan. Ang tawag na dyan ay system. And siya is recirculated. Okay po, ma'am. Gets na po. Thank you po. Bali, yung sa objectives po, ma'am, okay na po ba siya? Bali, ang title lang po, Ay, wait. papalitan siya ng... Okay po. Check natin. Kaya lang pag ganito ha, kapag mga wastewater ang ano nyo, need yung magpa-test ng ano, ng yung water doon sa pond na yon para malaman nyo kung alin yung i-treat ninyo. Actually, required talaga yan before gawin tong proposal kasi paano mo masasabi na yung banana peel and alum can treat talaga yung kung anong bagsak doon sa properties or yung quality ng water. Yan. Kaya minsan doon pa lang sa proposal sa paggagawa ay hinihintay yung test na yun. Para kailangan magpa-test agad kayo. Kasi ilang araw nga siya or linggo bago lumabas. Okay po. No, itong masyado napahaba naman itong inyong objective abstract. No need to mention na yung design considerations ninyo, yung preparation of raw materials hindi na. Parang konting na lang. So at least mga four sentences, 4 paragraphs pwede na dyan. Kasi yung una is i-define mo yung problem. Yung sunod ay i-introduce mo naman yung solution. Yung pangatlo ay papaano mo naman sila, ano yung mga test or yung parang methods mo, anong mangyayari doon sa propose mo na yon na mga processes, anong involved, and ang number 4 na paragraph, fourth paragraph ay yung conclusion. Ano?
So, pwede mong sabihin na dito, ano ang target ninyo na i-treat? Bakit mayroon pa tayong classification? Ano? Develop an appropriate engineering. Mali. Ang number 1 nyo dapat design muna. Design kung ano yung title ninyo. Design fish farming pond wastewater treatment system, taking into considerations the system components, material specifications, or engineering standards like that. Then number 2, develop. Ide-develop mo na. Number 3, itetest nyo nga yung the properties of waste imbes na influent siguro yan test the properties of the influent fish farming waste farming pond waste water treatment. Ay, bakit may treatment? Wastewater lang. So, ano yung mga ipapatest nyo? Kulang ito. Kasi kailangan mag-research ka nyo. Ano ba yung need na properties ng pag-fish farming? So, dito nga sa aking isang pinapanelan, ang kanila ay, kasi ito yung hinihingi namin. BOD, dissolved oxygen, total suspended solid, nitrate, phosphate, pH, ammonia. So, kulang pa ito. Talaga bang yung odor ay isasama? So, kailangan nyo munang mag-research. I-research nyo muna kung ano yung mga required properties ng wastewater pag fish farming. So, yung number 1, papalitan ha. Ito'y gagawing design. Edi, yan natin. Okay ha, ito number 1, ito ay gagawing design. Tapos, iduktong nyo lang dito yung title. Tapos, taking into consideration the system, components, tapos 1.2, material, specification. Ayan. Pero, okay lang din naman pala na hindi nyo nailagay itong test the properties of influence since itetest nyo na naman siya talaga bago pa kayo dyan mag-design. Kasi you need to make sure na siya ay kailangang na tama ba na si banana peel at yung alum ay makakapag-treat nung ganitong what properties ang tinatarget ninyong malinis. Tapos ito i-develop. Tapos, yan, dadagdagan nga itong properties na ito. So, yun nga, sabi ko, pwedeng i-skip nyo na rin to. Tapos, conduct preliminary testing, coagulant dosage, mixing speed, mixing time,
settling time, flow rate. Ito'y magbe-base sa design ninyo. Ano? Kasi ano yung una ninyo munang dadaanan? Coagulation ba muna? Tapos ano yun? Diretso mix. Tama ba? Opo. Tapos mixing time. Tapos ang sunod doon, after nyong ma-mix, isesettle. Tapos flow rate na? Pasaan pa? May mga dadaanan pa yan na filter para dun sa flow rate. Yes po, ma'am. May Usually dadaanan po. kasi ang ginagawa kasi nila diyan before pa pumunta dun sa coagulation process, may mga filter na. Yun yung free filter. Ano, yun ay para mga hindi sumama yung mga dumi, parang may mga 5 microns, tapos pinaliliit pa nila. 5, meron pang 1, tapos saka pa lang dun sa mismong coagulation. Ano, yan is depende dun sa inyong design. Okay? Tapos, yan, determine the, hindi determine. Ito ay evaluate the performance of the develop. Ilagay ulit yung title. Ano, tapos in terms of treatment rate, treatment efficiency. Then test the properties of treated wastewater. In terms of, yan, ito dadagdagan nga. Okay? Then, no need naman na ito ay ilagay pa. Yan. Conduct an economic analysis conduct an economic analysis of wastewater of the developed blah 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 to determine its economic viability. Then, wala na rin ito. Ito naman ay develop an operation and maintenance manual of the develop yung title ulit. Okay? Ayan. Nakuha ba? O ako na nag-edit niyan ha. Yes. Konti na lang dadagdag nyo. Nakuha naman po, ma'am. So ano na lang 'to, bawasan na lamang itong abstract, ano. Then make sure ha na si banana pellet, si alum ay talagang puwede ngang panglinis. Ano Yes din yung po, ma'am. magiging preparation niyo 'yan? Ano ba 'yan, i-activated carbon ninyo or what lang, pulverize lang talaga na banana peel? Ano, so make sure na matatanggal. Okay? So, Yes palitan po, lang ma'am. ito. Develop, ano. Ha, tapos magpa-check din agad kayo ha para kayo ay magka-topic na. Tapos, sino magiging advisor ninyo dito? Pag-isipan ko kung sinong advisor niya. Meron ba kayong prefer na maging advisor?
Ah, Kayo you po. can choose naman. Puro na lang alangan lahat Um, kayo ng aking ano, section, eh. pinag May kumuha na nag-iisip, rin Ma'am kasi Rivera daw sa'kin. po. Ma'am Rivera. Ay siya, sige, ano natin dito. Ilalagay natin. Ito nga, group 3, no? Hindi, ilalagay ko dito, Ma'am Rivera. Gawa na rin kayo ng ano, ha? Ng endorsement form. Yes po, ma'am. Ah, okay na. Sige. So, next group. Malabag. Okay, anong Group 6 po, ma'am. wala mahirap to. Access denied. Hindi ko ma-open. Ma'am, Ma'am Wait lang po. Grace, may i-endorse ako sa yung advice mo. Ayan ha. Oy, sinabi ko na yung group group 3 kay Ma'am Grace. Baka daw kayo tamad. Siya ayaw ni Ma'am Grace ng tamad. Kaya kami magpa-check agad. Baka Ma'am, kayo next. ano, pinapipili ko kasi sila kung sino. Ngayon ba? Pero pagkita kong yun ang mga specialization, yun na-appoint ko na. Hindi ko pa rin ma-open. Naayos ko na po yung access kahit sino na po meron sa access doon. Ba't hindi ko ma-open? Eh, G Suite account ng gamit ko. Yun, ito yung Pelton wind turbine. Wala, ayaw talaga. Wait. Wait lang po, ma'am. Lalagay ko ulit po yung bagong link. Pinamigay ko yan, yung mga folder. Binigay ko sa miss. Ipabigay mo na lang sa mga estudyante. Alin dito ang ipapacheck nyo? Lahat? Dehydrator, meron nang gumawa nito. Pero, ang sa akin, maging specific kayo kung anong i-dehydrate ninyo. Kasi marami ito. Pag sinabi mong food, napakalawak. Be specific. Itong energy recycler on electric fans, no, no, no. Hindi pang atin to. Sa cashew nut ba, ay gusto ninyong gawing bioplastic? Meron bang content si cashew nut na pwedeng gawing bioplastic? Based po doon sa na-research ko po is meron po siyang phenolic compounds po na pwede pong gawin sa bioplastic po. Kaya lang, available ba si cashew nut anytime? Yun lang po, hindi ko po sure. Kasi baka kailangan mo ng maraming cashew nut para makabuo ka lang ng ano lang kalaki na bioplastic. Eh, baka kulangin ka sa testing. Yun yung concern ko. So, kailangan nyo muna ding i-secure na meron kayong pagkukuhunan anytime. Ano? Okay po, ma'am. Kasi wala pa naman nagawa nun. Kaya nga lang, kailangan lang natin yung sa portable wind turbine ay marami na namang umano ng wind turbine. Kaya lang, ang ano kasi nito is more on mga simulation pa. Alam nyo kung bakit? Kasi may mga area lang naman na applicable ang wind turbine.
Kita ninyo bakit dito sa Batangas walang itinatayo? Kasi may maano kayo diyan na sa Department of Energy kung ano lang yung location na pupuwede yung may wind turbine. Kasi siyempre inaano natin yung hangin, yung direction ng air. Kaya nga ang ginagawa nila katulad nung mga nag-simulate, so triny nila kung gagana ba na magtayo ng gano'ng wind turbine sa ganitong lugar. So, bakit hindi na lang kayo mag-aparatos ng wind turbine? Ma'am Joanne, may gumawa na ng aparatos ng wind turbine pero hindi naman na gamit Hindi kaya puwedeng ipagawa na lang ulit pero iba naman yung pagka-ano niya. Thank you. Oo, 'di ba? Yun yung napapalitan ng blade tapos may hangin. Wala bang gumawa nito last may nag-propose? May gumawa na nga, develop na, hindi naman nagamit. Hindi, siguro lagyan na lang nila ng other application. Ayun. Baka gusto ninyo magawa kayo ng aparatus na may concept ng wind energy, 'yan mga wind turbine. Pero 'wag niyong gagayahin yung gawa na kasi nga dati meron na niyan na gawa. So, para hindi siya duplication, so ano pa kaya yung pupuwede ninyong, gawin na laboratory apparatus na wind din, okey? Okay po, ma'am. Hala, 'wag na naman ito. Ba't ba ang daming nag-aano nitong loan mo na ito, tagalinis ng backyard. 'Wag na ito. So bale again ang inyo puwede may yung dehydrator. Ang ano ko dito ay be specific kung anong dehydrator. Parang may gumawa fruit and vegetable tapos sinabi namin ay be specific din doon. Fruit and vegetable yun. Ginagawa pa yun. Project study 2 na sila. Tapos yung sa cashew nut, yun nga, tingnan ninyo kung siya ay may kukunan kayo or kung limited man si cashew nut, baka may iba pang nuts or iba pang materials na pupuwedeng gamitin. So, tapos yung wind turbine sabi ko naman ay baka pupuwedeng aparatus na lang. Ayun, yun lang, yung tatlong yun ang medyo may puwede-puwede. Sige po, ma'am. Thank you po. Okey. So, sino namang sunod na group? Group Mendoza. Anong Room group niyo po? Ni pa-protisan sa ano 'to? Ano 'to? Scientific name ng ano? Ano 'to Nipa-protican sap? Ma'am, ano po, yung sasa po. Anong sap? Coconut sap? Hindi po, Oo ma'am. nga, ano? Ano itong sap? Nipa-protican sap. May sadyang gano'n? Nipa sap. Nipapan po, yun pong nasa mga mangroves.
Hmm. Okay. Yun pala yun. Ay, ano ang gagawin natin do'n? Distillation. Hindi kasi diyan dini-distilled yun. Ano ba yung yung sadyang process ng gano'n? 'Di ba ginagawang suka yan? Yung mga gano'n. Ano, Yes po. kaya kayo lang ang gusto ninyong gawin ay biofuel. Okay. Ang concern ko lang dito is siya ay magiging more on experiment. Aside dun sa kayo ay anong tawag dito? Magde-develop ay mag-e-experiment din kayo. Kasi kailangan nyo nga na makapag-produce kayo ng ethanol. So, meron na rin ba kayong nahanapan na mapagkukunan nitong NIPASAP? Yes po, ma'am. Sa amin po. Huwag mo nang lagyan ng automated. Ang lagay nyo na lang, design and development of NIPASAP distillation system for ethanol production. Ethanol talaga. Bakit nyo na na ethanol? Paano nyo kaagad siya na identify na ethanol yung kalalabasan niya? Based lang po sa research. Nipa Palm can provide 20 tons of Nipa sap per hectare that can be converted to 14,300 liters of ethanol. It is more than twice as much sa sugarcane juice. So, diba? Pwede nyo na kagad yung sabihin na advantage kung bakit Nipa sap yung inyong gagamitin. Ay siya gano'n na lang, eh di hanapan niyo muna, i-improve niyo pa muna rin yung inyong pero sure kayo dito, ang ano ko lang din po dito is since biofuel, sabi ko naman sa inyo na siya ay medyo pricey, ha. Tapos yun nga, mag-e-experiment kayo dito. De-develop, hindi pupuwede kasi may mga talagang distillation system na pupuwede iba't ibang materials ang gamitin dito yata meron na sa chemistry. So, kailangan ay may ma-develop kayo kasi nga machine ang ginagawa natin dito. Noted po. Ano kung ipu-push niyo itong topic na 'to. Tapos yun nga, improve your abstract, ilagay yung problem ko ano. Tapos, siyempre pasok ninyo yung sa ethanol, about diyan na tapos na marami kayong meron ang lugar na yon is maraming nipa, sap, like that. Ano, yung katulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung content ng abstract. Problem, solution, tapos yung number 3 is paano ninyo i-execute and number 4 ay conclusion. Paragraph. Yung objectives ay ayusin. Number 1, kanina napakita ko na, design. Number 2, develop. Number 3, di dapat number 3 ninyo, itetest ninyo si NIPA-HAT. Si NIPA-SAP. Kung meron nga ba siyang yung sinasabi nyo na sodium,
potassium chloride na major elements ng ethanol, gano'n. Ayun, sucrose pala, sucrose, glucose, fructose. Ayun, itetest niyo muna yon kasi yun yung katibayan or yung validation na pwede talaga siya mag-produce ng ethanol. Tapos number 3, conduct preliminary testing ng kung anong inyong machine, title. Tapos ano yung mga parameters, kailangan ay i-list down nyo na diyan. Ano, edi base yun dun sa inyong na-design na system. Saan ba unang dadaan, anong process nun? O kada process dapat ay meron kayong operating parameters. Operation parameters. Anong ba yun? Kuwari may time, may basta dapat siya is independent variable which is like mga time, speed, yan. So, yan ay flow rate, ano. So, number 4 ay evaluate the performance. Yung i-evaluate ninyo, yung performance, percent yield. Kasi, ethanol na yan. So, magtitingin kayo ngayon sa mga previous studies. Usually kasi, ang nagawa talaga niyan, PET eh. Yan topic na yan, pang PET yan. Kaya nga lang, kaya nagiging pwede siya sa MA kasi gagawa ng machine. Kaya minsan kami ay naupo din sa PET-E kasi yung kanilang thesis ay naggumawa ng machine na parang yun yung specialization naman ng mechanical. Kaya may mga pinapanelan din kami na PET-E. Ayun. So, tapos number 5 ninyo, dapat ay test ulit. Itetest nyo naman yung naging output ninyo in terms of what ulit. Siyempre, ethanol na. Then, i-compare ninyo siya sa standard properties ng ethanol. Para masabi natin na ang na-produce nyo nga ba ay ethanol. Then, ang number 5 ay hindi nyo naman kailangan cost-benefit analysis na dyan. So, ang number 5 na ninyo ay yung number 5, number 6. Number 6 nyo na pala ay yung develop an operation, maintenance manual. Gets? Yes po. Okay. So, next ay ano pa yung isa nyong comprehensive self-watering system. Parang ito lang din yung mga irrigation ganyan. Hindi, wag na ito. Ganun din ang gusto ninyo. Yung parang automatic na nagdidilig, mga ganyan. Actually kasi meron na nga nitong mga katulad nun sa mga lettuce, yung mga hydrophobic na ginawang mga ginawang hydroponic pala. Ginawang talagang yung greenhouse niya is controlled. Cultivation naman yun ng lettuce. Na pwede din gamitin sa iba. Okay? So, isip pa kayo dito sa wag na itong cultivation. Okay po. Okay? So, sinong next? Anong group? Ang sunod po. Ay, ba't wala nang nag-next? Wala pa rin bang gawa yung iba? Sino ba itong group 1? Ba nung Tuesday wala din yung iba? Bakit wala pa ulit? Yes.
Alib? Or sino 'to? Brilyante? Do'n po ma'am sa last po na na-approve niyo po sa'min na hinihingan niyo po kami ng design, ipapa-check po namin sa inyo po kung ano po, kung puwede po, eh. Anong group niyo nga? Group 7 po, do'n po sa grafting ng Kokwa po. Ang dami naman naka-link sa inyo. Sabi ko nga isa na lang ang i-link. Alin ba dito? Yung last Ang po dami yata hindi ko kasi. lang po natanggal yung iba. Saddle grafting. Nasaan ang inyong design? Kung puwede daw po i-share, share screen na lang po namin. Ay siya, sige. Okay, sure. Nasaan na? Wait lang po. Sige nga, explain ninyo. Ang sketch naman ng inyong ano eh. Para mga hindi engineer eh. O yan, sige, explain. Bale po ma'am, concept pa lang po yan. Yung Mm. gripper po yung maghahawak dun sa plant, tapos yung root gripper din po. Yung para film roll po, dun po nakaano yung parang tape po dun para sa grafting. Bale, mag-iikot po yun dun sa pa 360 po dun sa mismong plant. Tapos, powered by motor. Bale, ang gagawin na lang po namin is, baka po mag-belt and pulley kami para makaikot po yung para film roll gamit yung motor namin. Okay. Challenging lang dito ang testing ha. Pati ang fabrication. So, meron naman potential yung topic. Kaya nga lang, ayun. Hindi matcha-challenge kayo. No, kasi meron kayong cutting. So, papaano ninyo kasi may cutter kayo. So, papaano ninyo establish yung mga parameters pag cutter, yung indicator. Yan ba ay through visual lang? Ano? So, kailangan makapag-research kayo. Paano nyo masasabi na yung nakat ninyo ay pwede na talagang lagyan ulit ng panibago, yung isa-saddle nga. Ano? Ang ganyan. Tapos, paano nyo rin ma-indicate na siya'y nag-grip talaga ng ayos. Ayan. So, medyo magre-research talaga kayo dito. Ano? So, kung ipupush nyo yung topic, okay lang. Di, ayusin nyo lang yung inyong proposal. Same dun sa mga nasabi ko kaninang mga comments. Ano? So, tapos, based dun sa inyong design, so yung mga preliminary testing dito ay mali. Bakit? Preliminary testing nga. So, dapat mga preliminary parameters. Una, ano ba yung magiging process ninyo? Cutting. Ano yung sunod? Gripping. Ano pa? Yung rolling nung parafilm. Oh, 'di ba marami kayong process, iisa-isahin ninyo 'yun. In terms nga ng mga independent variables, bakit ang nakalagay dito sa inyo ay success rate? Hindi pwede 'yon.
Speed and accuracy, mali. Ano? Pakiayos, ha? Hello? Nagets ba ako? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Noted po. Yes po. Ayusin ang ano. Tapos, number 4, evaluate the performance. So, dito dapat nakikita natin yung mga efficiency, rate, efficiency. Ay mahirap alamin tong survival rate na ito, di maghihintay ka pa na mag-seed, yung talagang mag-grow yung plants. Tama na yung ano, yung kuwari cutting efficiency, cutting rate. Gripping efficiency, yung grafting na. Pag grafting na siya pag na-roll, 'di ba? Pag naano na natapos na hanggang sa parafilm, graft na tawag sa kanya. Tama ba? O kung anong term yun. Ano? Rate efficiency na lamang ha. Wag na yung mga survival. Consistency in grafting results, ito is indication nyo na lang na siya acceptable. Ano? Yun yung gagamitin ninyo. Kuwari, ang grafting efficiency is equal to total number of acceptable grafted seedlings over yung inyong in-input or yung parang yung anong tawag dito? Expected na bilang dapat. Kasi kung ilan yung inilagay mo doon na total na na mga roots at yung plants, ilan dapat yung expected ninyo. So, tapos bibilangin ninyo yung accepted. Ay kuwari may isang hindi okay. So, reject na yun. So, yung efficiency mo, hindi na 100%. Okay? Ayan. So, medyo mahirap yung inyong number 5, conduct investigate research kasi nga kailangan nyo pa anuhin yung growth rate niya, root development, medyo matagal. Ano kaya yung pwede nyo bang measurable? Measurable na na properties. Baka kayo abutin na ng ilang buwan, hindi pa tapos ang testing. Ha? So, i-check yon. Tapos, paiksiin nyo na lang to number 6 nyo, yung assess the economic feasibility. Iklian nyo. So, tapos number 7, yung develop an operational and maintenance manual. Nakuha po ba? Yes po. Ma'am, may Okay. tanong lang po ako. Yes. Doon po ba sa magiging result po niyan, ano po yung dadalhin po, halimbawa pong tapos na po kaming magawa po niyan, dadalhin po ba namin yung halimbawang nag-graph na po namin sa school? Anong dadalhin? Pinupuntahan namin yun, yung machine. Po. Kasi dapat, kuwari, meron kayong place na, yung iba kasi sa fabricator, doon sila nagte-testing. Kasi, yung kanilang raw materials, pwedeng, yung i-transfer sa kanila, doon sa beneficiary dun sa fabricator. Madali lang yung output din nila, yung raw materials. Kung kayo naman, di kuwari, 'di ba pwede naman muna sa mga yung sa block na plastic. Hindi naman siguro kailangan na sobrang blue, na laki. Baka ilang buwan na yun. Doon nyo lang muna itanim. O, tingnan ninyo kung talagang nalago siya. Pwede ba yon? So, kung hindi, di kailangan ninyo, ang testing ninyo talaga ay kuwari sa farm, dun sa beneficiary na ninyo. O kaya sa tabing bahay ninyo. Kasi before kayo diyan na mag-present ng project study to, mag-depends,
magpapa-performance testing muna kayo sa mga panel. So, yun yung kaya kami minsan, samahan kami na umaalis. Kasi kami ay napunta sa mga thesis, sa mga gawa ng machine, nagpe-performance testing. Ano, so napunta kami sa Lipa, kung saan katulad nga next week, ang punta namin ay Ibaan, may Santo Tomas, may Lipa. Yun, kung nasaan yung machine. Okay? Ano pa? Sino pa may question? Yes, malabag. Mamabot po doon sa bioplastic. Pwede pong palitan namin ng cacao nuts o has yung pong sa cashew nuts. Okay lang, as long as nga na makita ninyo na may content talaga siya. Baka kakapalit ninyo tapos hindi naman pala ano ang i-check niyo muna ano ba ang content dapat ng isang materials para ma-consider siya na puwede sa bioplastic. Bali po yung sa cacao has po is meron po siyang substance na pwede pong gamitin sa paggawa po ng bioplastic tulad po nung sa cellulose and lignin po. Ayun, di basta ma-prove ninyo diyan ano, eh di gawan niyo din ng ayos na proposal. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay? Yes, sino pa po ang may question? O sinong sunod na group? Tapos Ma'am, na ba bali yung approve na ating po yung ano? sa amin. Oo, ayusin niyo lamang yung title kasi panok. Saka ko title pati yung topic proposal. Yung sa saddle, ipupush nyo. Pag-isipan nyo ha. Based din sa comment ko. Yun gayon. Sino gayon mimic? Oo, Opo, yun. yun nga po, yung grafting po. Ah. Ipa-check nyo lang ulit sa akin ha, ng ay kung ano, bago ko kayo bigyan din ng pag-isipan nyo rin talaga ng mga ka-group mo kung ipupush ninyo yan. Okay? So next po, sino na? Ma'am, group 9 po. Group 9. Alin dito? Yung isa po yung sa experimental. Experimental comparison po ng exhaust pipe diameter. Experimental. Hindi pwedeng experimental comparison lang. Kailangan meron kayong magawangan na machine dito. Eh di parang ano ninyo is aparatos yung ganito na pagpapalit-palitin ninyo yung mga pipe diameter, ganyan. Ipasok ninyo sa aparatos kung ganon. Ano kasi dun sa title ninyo is ano lang, experimental comparison. It can be research lang. Pwede ngang research lang. Kasi ang way nyo sa compare. So, kaya nga lang, ay thesis na yan. So, kailangan ay meron kayong output. Meron kayong machine. Ano? So, isip kayo ng lab apparatus na pwedeng applyan niyan. Okay po, ma'am. Ano pa ang papacheck nyo? Ito bang corn cob? Marami nang gumawa ng board making machine. Wala pa nagawa ng corn cob.
Wala kayong pang naanong corn gab ang gamit? Nababasa? Insulation board. Parang wala pa po. Ma'am Joanne, may gumawa na ng insulation board na corn cob. Ang dami na nga insulation board. Naging board ka. Yun ang tanong lagi namin eh. Kung nagiging board ba sa daming gumawa na eh. Medyo mahal din ang inabot ng mga nagagawa nito. Ano din ako, advice at panel na board ang ginawa. Hindi naman corn cup. Kaya lang, ang nagpapamahal kasi doon ay yung hydraulic. Kasi kinocompress siya para ma-mold. Ayun. Ano kayang pwede natin dito na ano pa bang bukod sa corn? Siguro naman. Sir, tingnan mo nga yung title kung pwede to. Pinakagawa na tayo ng ganyan, Ayun, advisor daw si Sir J. Nabuuga. Hindi nga. Pinakapit namin sa ceiling, hindi namumulaw. Ayun. Kasi anong corn cob, yun daw na may nakagawa na nito. So isip pa kayo ng iba ha. Ano pa ipapacheck nyo? Yung sa last po na sinabi niyo po yung about po sa apparatus po ng carburetor po. Oh. Dahil huli niyo pong sabi po ay parang hindi po makakayanan po kung if 3D print po ang gagamitin as carb. Tapos nag-search po ako ay may mga nagamit po siya. May mga gumamit po ng 3D printed na plastic as carb po. Ang problema lang po ay gusto ko po sana ay kumbaga see-through kasi nga po ay demonstrating apparatus para po makita po yung exchange po ng pagpasok po at paglabas nung sa fuel at air po. Yun lang naman. Ay magkano kaya ang abutin ninyo doon? Sa 3D print po. Mm. Hindi ko lang po sure. Kasi baka mamahalan kayo. Kasi yun ay i-design nyo pa bago pa naman yun ma-print. Apo. Tapos, ang mahirap doon ay pag may mali kayong dimension, damay na lahat. Magpapa 3D print ulit kayo. Ba? Yun yung mahirap sa ganun eh. Bali yan. Tatry ko pong mag-canvas po kung gaano po ang abutin sa ganun. Tapos kaya po ay Oo. baka po ipagkakas namin. Tapos nga, titingnan ninyo din diyan, papaano ninyo lalagyan ng mga measuring devices. Yung mga sensor. Apo. Kasi yun yung dapat ma-read eh. Apo. Ay na plano na naman po. Di bali, ang main problem ko na lang po ay yung nga po, paano po manufacture yung ganun po. Kasi dapat siya is yung mga parameters ninyo dapat sa preliminary testing is varying. So, meaning dapat siya ay nagagalaw. Kasi dapat ang testing ninyo dyan, meron kayo minimum, average, at least 3 trials. 3 trials in same operating conditions. Hindi pwede, kuwari, ang speed ninyo ay 30. Tapos, ang inanon ninyong time ay 1. So, papaano siya magiging 3 trials? E di 31, 31, 31. 3 trials, kukunin nyo yung average. Hindi pwede kasi ito yung mali kapag nagpre-preliminary testing. Kaya yung mga nagtitesis 2, madalas napaparites kasi mali yung kanilang ginawang method. So kasi ang ginawa nila,
trial 1, 31. Trial 2, 32. Kuwari, 2 minutes naman ang ginawa. Tapos trial 3, 30. Tapos 3 minutes. Eh di magkakaiba na sila ng condition. Hindi na yun trial. Bakit ba tayo at least 3 trials? So para ma-validate natin na tama talaga yung nakukuha nating result. Ano? So, kaya kapag kayo, tingnan ninyo dun sa inyo, pag nilagay ninyo sa objectives yung preliminary testing parameters na iyon, ay dapat siya ay variable. Ano? So, kung katulad nito sa laboratory apparatus, variable ba yung effectiveness of the control mechanism? Okay, paano ninyo ito mabavary? Tama ba na preliminary testing siya? Saan dapat yan? Pag mga effectiveness. Ano? So, yung airflow, pwede pa. Ano, na mabari ninyo. Alin pa diyan ang pwede ninyo pang mabari? O, isipin. Ha? Ayusin. Nawalan ka na ng performance testing dito. After ng preliminary testing, dapat may performance testing kayo. Okay? So, tapos, number 5 ninyo, hindi na cost-benefit analysis kasi nga, ang laboratory apparatus kayo. So, kaya dapat diyan ay mag-aano kayo, yung parang relation ng mga parameters. Ano? Then, saka pa lang yung operation, safety, and maintenance manual. Relationship. Ano, wala nang economic benefits. Ito'y buburahin na. Hindi naman ito ibebenta. Kapag maano, yun yung mga ibebenta yung mga product, yan yung mga cost-benefit analysis or kaya yung reason kung bakit mo pinopropose yung topic is kuwari sa wastewater. Kasi ang reason mo doon ay para hindi lagi tapon ng tapon dahil yung water consumption, mahal ang tubig, ganyan, to less, ganyan. Eh, paano mo mapapatunayan na nabawasan nga yung gastos? O edi mag-i-invest ka nung machine, kuwari mag-i-invest kayo ng ganito kahalaga na machine, magkano nagastos, eh kailan mo mababawi yun? So kaya pinagko-cost benefit analysis. Kasi kailangan mo malaman kailan ang payback period, yung rate of return, that ano. So pero dyan sa case ng mga aparatos, hindi naman siya binebenta. So kaya hindi kailangan ng cost benefit analysis. Okay? Ayan. Nagets po ba? Opo, ma'am. Medyo nahihirapan lang po dun sa pag-ayos po ng parameter. Yun. Yan ang challenging talaga sa apparatus. Okay? So, sino sunod na grupo? Sino pang hindi nakakapagpa-check? Hello? Sino pa? Ang group 1 ba? Na-checkan na ba yung group 1? Yes po ma'am, kahapon, pero currently po ay working sa bago since hindi na-reject po kahapon yung dalawa namin. Ay siya, isip pa kayo, ha? Kasi 5 naman kayo, edi dapat nga nag-a-assign kayo ng, ikaw, kailangan mo makapag-ano ng at least 2 kayo, tigda-2 kayo. Ano, mahirap pag-iisa lang ang nag-iisip o kaya sama-sama kayong nag-iisip. Magkanya-kanya muna kayong pag-iisip para marami kayong topics na mapatsekan. Ano, kaya nga niliman kayo na member para mabilis. Okay? So,
Next, sino yung nag-ano, raise ng hand? Group 5 po. Group 5. Meron ka bang working knowledge pagdating sa kasi kasi ang iniisip nila slider crank base punching machine. Tatanong ko lang kung may nagnilupak na ha. Saralan. May gumawa na ganun nilupak. Na thesis. Oo, di pwede na ngayon. Matagal, ibig sabihin matagal na. So, pwede nang pasukan ng bagong mechanism. O yan, wala na pa, matagal na daw may nagnilupak. Edi hanapin na lang ninyo yung thesis na yun. Pero, wag nyo na muna lagyan ng slider crank mechanism kasi ito iaano nyo pa. Kayo literature pa at aalamin ninyo ano ba yung mga ano muna ang process ng paggagawa ng nilupak, ano yung applicable na mechanism o ng yun nga mechanism or mga components na pang pwede sa nilupak. Hindi mo kasi masasabi agad na slider crank ang gagamitin. Ano? So, ang gawin nyo na lang is design and development. Kasi ang gusto ninyo, i-limit yung inyong topic sa lang, punching, right? Yun ang gusto nyo punching lang. Hindi talaga yung product na nilupak. Yun ba? Yun ba ang gusto ninyong gawin dito? Yes po. Ayun. Kaya lang masyadong ang limit na yun lang gagawin ninyo. Malay ninyo, pwedeng gawin ninyo mixing and yan ay napapag-usapan din sa defense. Minsan pinapadagdagan, minsan ay pinapabawasan. Depende dun sa pinopropose na design. So masyadong limited. I think nyo na design and development of nilopak making machine. Yung liquid nitrogen? Oy, cryogenic yun kasi yung aking thesis dati ay cryogenic grinder ng mga kung makikita nyo yun sa ang malaki naming gastos doon yung liquid nitrogen. Kasi namin doon is ginagawa muna naming brittle yung kasi alam nyo ba yung liquid nitrogen? Pwede yung gawing ice cream agad. Yung ihahalo mo lang yung liquid nitrogen doon sa mixture nung pang ice cream at magiging malamig na agad siya. So yun yung mahal sa amin kasi mabilis mag-evaporate yung liquid nitrogen. Kailangan meron talaga siyang container na doon ini-store para magtagal. Yun doon kami napamahal parang 1,000 yung kada kuha namin nun. So ilang testing yun. Ayun. Ma-share ko lang kasi pinagkwentuhan nila yung thesis ko. Ayun. Okay, so ang ilagay ninyo dito siguro kuwari ay design and development of mixing and punching machine for nilopak production. Huwag nyo nang lagyan ng efficient. Alam nyo kung bakit. Sabi ko nga sa inyo, be careful sa mga word na yan. Kasi pag sinabi ninyong automated, itatanong agad sa inyo ng panel, paano mo nasabing automated? Wala ka bang gagamitin dyan na manual? Pag may nakwento ka dyan na may imamanual pa rin, edi gong na agad yung word na yon. So,
be careful. Katulad efficient, itatanong naman sa inyo, paano masabing efficient? Ano ba yung efficiency nila ngayon? Ano gaano kalaki yung gusto mong i-improve sa efficiency nila? Yan ang kailangan ninyong sagutin sa defense. Kapag nilagyan nyo ng word na ganyan. So be careful yon. Okay? So ang gawin na lang natin, design and development of mixing ba talaga bago mag-punching? Ano ba dapat yon? Hindi pa rin ako nagluluto ng nilupak, hindi ko alam ang process nun. Parang punching muna po bago mixing. Ayun, edi punching and mixing. Sige po. Yan ang gawin ninyo. Machine for nilupak production. Okay? Tapos i-improve nyo lamang yung inyo ulit na inyong abstract. Tapos mali ang objectives nyo. Yung objectives, kung nakailan na akong ulit, siguro naman na-gets nyo na. So, anong merong mga preliminary testing ng preliminary testing ng inyong machine. Kung mag-i-involve tayo ng punching, so pressure. Malamang pressure yan. Depende pala yan sa inyong magiging puncher. Kasi may mga types din tayo ng puncher. Yan yung i-research ninyo. So, ano yung parameters ng puncher? So, like, kunwari, pressure or kaya speed, time, ayan. Tapos, sunod naman, mixing. Mixing speed, mixing time. Tapos, ano yung imi-mix ninyo? So, kukunin ninyo doon yung ratio. Ratio ng imini-mix nyo. Okay? Tapos, ano yung mga performance testing dito? Performance testing yun na. Yan yung mga punching rate, punching efficiency. Kaya lang, paano nyo ba malalaman na efficiency na siya? Wala naman dyan acceptable at paano ninyo ma-indicate? So, the punching rate, punching efficiency, mixing rate, mixing efficiency. Ayun. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, depende yan sa magiging design ninyo. So, dapat pag nagpro-propose kayo, is nag-aano na rin kayo ng design. Nag-iisip, nagplaplano na kayo. So, para ma-incorporate nyo dito sa inyong proposal. Okay? Nagets po ba? Yes po. Ayusin na agad ha, yung mga iba dito na naman na topic, nabigyan na okay yan na i-revise, ayusin nyo agad. So, next ay dapat Tuesday, okay na yan. O kung as soon as possible. Sino pang group ang hindi pa na-checkan? Okay na tayo sa group 6, group 7, okay na rin. Group 8, group 9, okay na? Okay na tayo? Okay na po, ma'am. Tapos, mag-isip na rin kayo kung sino yung gusto nyong advisor, ha? Yung iba naman, kasi meron na si Sir Alan, meron na si Ma'am Grace, so marami pa naman kami. Yung mga ipinasa ko sa inyo na may consultation hours na nakalagay, ay yun yung mga pwede ninyong advisor. Sino-sino nga yun? Check ko nga ulit. Ayan, si Sir Jess, si Ma'am Beb, si Ma'am Joanne, si Sir A. Ilan ba kayong grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. So, bawal tayo magdoble kasi 9 tayo.
ano, 9 groups lang tayo. So, mamili kayo dyan. Okay na po tayo? Ayusin na agad ha para tayo makapag-start na kasi ang target natin lahat kayo magka-topic na. So, start na tayo ng mga chapter 1 natin, chapter 2, chapter 3. So, week 4 na, sobrang bilis ng araw sa Monday, birthday ko na. Baka naman, charot. So, ayun, ang bilis ng araw, no? Pag February, samantalang yung January para ang bagal-bagal. Okay? So, ayun. So, I hope sa sunod nating meeting tayo, lahat kayo ay magka-topic na. Mag-isip pa ng at baka ma-approve na din. Okay? Then, mag-isip na ng mga pwedeng advisor. Paunahan lang to. Siyempre, kung sino yung makatapos agad ng revision o nung pinarevise nating topic proposal, so okay na. Yun namang may topic na at advisor, so asikasuhin nyo na yung advisor endorsement form at yung topic proposal form ninyo. May mga consultation hours yung inyong advisors. So dun kayo lumapit sa kanila. Marami ang napila. Kita ninyo sa labas ng faculty room, laging ang daming tao. So kaya dapat kayo makipila din kayo doon. Kung hindi ninyo tsatsagain talagang pumila, ay lagi kayong aabutan ng cut off kasi syempre may hanggang anong oras lang, katulad ko 4 to 5 lang pag Thursday and Tuesday, tapos 8 to 9. So syempre magka-cut off kami doon kung ano lang kaya. Kaya paunahan din sa pagpila. So kailangan talaga dito is time and effort. Pasensya din. Habaan ng pasensya. Okay? Yes. Maranan. Ka-upload lang po kasi sa drive po ng group 1, baka lang po aabot. Sige, sure. Alin dito? Design and simulation. Pneumatic, garbage compactor. Parang naku, madadagdagan yan, ma'am, ang ako naman ang sunod na. No. Wag ganito. Why not hindi kayo ng mga hydro? Alam nyo, ang dali lang gawin ng hydro. May mga nag-simulate ng hydro. Pero baka pwede ninyo nang i-apply ng development. Kasi napatunayan nila na gana eh. So, try nyo kayang development naman yun. Last time kasi ang daming mga nagawa nung pandemic, nung meron ng design and simulation. Halos doon ang mga ginawa wind energy, solar energy, yung ang yung sa hydro, simulation yun. So, malay ninyo, gawin nyo naman siya ng development. Madadali lang yung sa hydro. So, actually, ako nga nagpapa-prototype ngayon ng mini hydroelectric power plant sa ME Lab 3. Ganun lang kaliit yun, pero nakakapag-produce talaga ng electricity. Okay. Yes. Bale po, ma'am, yung sa topic po namin ay if i-focus naman po namin, instead of pneumatic ay mag-hydro kami, and DND po, pwede po yun. Pwede kayong DND. Yung sa compactor nito po. Hindi na. Ang babaw naman. Hindi ko ang babaw kasi nung sa compactor. May mga nakagawa na kasi niyan na design and development din ng mga garbage compactor. Meron na niyan. Yes. Sige.
Yung ano po kasi ma'am, yung compactor po ay existing. So, ang plano po namin dagdagan ng additional feature which is yung collector nga po. Bali, isang machine po siya. Meron na nung ano, parang hindi pa rin gano'n kaano. So, siguro ano pa rin kayo, isip pa rin kayo ng iba. Parang ano, o baka yung iba na merong ano, i-share nyo naman sa ano, sa group 1 para sila yung magka-topic na ano. So, ipag-isip ko rin kayo kung may biglang pumasok sa isip ko ng pwedeng gawin. Ano, wag ito. Okay, isip pa tayo. Ano, ng iba. Thank you po. Okay? Okay na? So, time na. Marami na rin naghihintay sa akin. So, tayo ay dismiss na. Bakit ang dami yatang absent? So, yan na. Time na rin naman. Siya, sige. So, dismiss na tayo. Thank you. Sige po, ma'am. Thank you po. Yes, Bautiswa. May question ka? Ma'am, yung about po sa group namin,